pinakamahirap kasi na parte, yung nag-iisa ka. Kung paano mo palakihin yung anak mo, kung mayroon kang problema sa anak mo, wala kang masabihan, kasi wala kang katuwang. Mahirap lalo na sa pinansyal, talagang mahirap yan. Pero kailangan kong kayanin kasi ginusto ko, pinili ko na hiwalayan siya dahil din sa mga anak ko. So dapat maging matatag ako na makita ng tao sa akin na kahit ako solo, napalaki ko na maganda yung mga anak. Ang hirap po kasi emotional, ang hirap. Tapos sa pinansyal, ganun din. Kasi maghanap buhay ka para sa mga anak mo. Tapos yung emotion mo na nasasaktan ka pag ay nahanap ng mga anak mo yun. At hindi na kailangan ko magpunwali na matatag ako para hindi sila panghinaan ng loob. Kailangan ko magpunwali na kaya natin to, na kahit na alam ko, tinay na ako na pag-ausap ko sa Lord, sabi ko Lord, gusto ko nang bumigay, hindi ko na kaya, para gusto ko na sumuko. Pero sana ko naman ako, kailangan natin lumaban, magpakatagin tayo. Kasi, siyempre, sa may edad na, iba na yung lakas noong araw at ngayon. Pero dahil matibay naman ako, kinakaya ko pa rin. Sila ang nagiging inspirasyon ko talaga. Dahil gusto ko kahit paano makatapos kahit na nasa ano lang, yung konting magkaalaman para mawala man ako, meron silang kinabukasan. Hindi po ako humihingi. Opo, kasi bilang dapat, hindi naman dapat siya pagsabihan na ako manghihingi o magsabi sa kanya na sustento dahil nasa ano po siya wala naman po siyang disability sa mental, diba? At alam po niya na may may responsibility siya sa akin. Ang aking katapangan na bilang single mom, na ipakita ko sa kanya na kakayanin ko na papalakihin at arurugain ko ang aking